Ipinagpaalam siya ni Elfric sa nanay niya dahil magpapasama raw ito sa kanya na bumili ng magandang ireregalo sa lola nito. Ito ang nag-drive. Pero nagtaka siya nang hindi naman sila sa mall nagpunta kundi sa La Esperanza Hotel and Resort. Inihimpil nito ang kotse sa tabing dagat. Ang sabi nito, sa Maynila pa lang ay nakabili na ito ng regalo para sa lola nito. Bumili muna ito ng snacks sa restaurant sa loob ng resort. Bakit tayo nagpunta rito? Gusto ko lang magkaroon ng moment na kasama ka. Gusto niyang matunaw sa mga titig nito. Kailan ka nga magsi-16? 4 months pa mula ngayon. Ang sabi ni Mang Berting may nanliligaw na raw sa'yo. Yung anak ni Mr. Johnny, nakatiwala sa plantation nyo. Si Patrick? Oo. Anong sabi mo sa kanya? Sabi ko, bata pa ako para mag-boyfriend. Hindi na siguro, basta aalagaan ka na magiging boyfriend mo. Sabihin mo sa kanya, ayokong aali-aligid siya sa'yo. Ha? Bakit naman? Maang na tanong niya rito. Dahil nagagalit ako. Nagkatitigan sila. Sabihin mo may naghihintay na sa'yo. Sabi pa nito. Naghihintay? Oo, ako. Naramdaman na lamang niyang ginagap nito ang kanyang kamay. Muling nag-usap ang kanilang mga mata. I love you, Judy. Gusto kong ireserba mo na ang puso mo para sa akin kapag handa ka ng makipag-boyfriend. Can you promise me na sa akin ang puso mo? Hindi niya alam ang isasagot. Judy, come on. I want you to make a promise to me. Napalunok siya. Hindi niya alam ang sasabihin. Mahal mo rin ako, hindi ba? Tumango siya ng marahan. Pero natatakot ako. San? Sa lola mo, sa nanay ko, sa sasabihin ng mga tao. Anak lang ako ng kusinera nyo. So what? Ikinulong nito ang mukha niya sa mga palad nito. You are very special. I love you. I love everything in you. Nang magkalayo tayo, ikaw ang palaging nasa isip ko. Whatever I do, at kahit nasa gitna ako ng maraming tao, ay hindi ka naaalis sa isip ko. Alam mo bang hindi ako pinauwi ni Lola ngayon kahit birthday niya? Pero dahil gusto kitang makita, ginawa kong dahilan ng birthday niya para lang makita ka. Hindi na siya nakapagsalita. Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi ni Elfric. Ngunit nakikita niya sa mga mata nito ang sinseridad ng mga sinasabi nito. Now, promise me, nakareserve na sa akin ang puso mo. Hindi naman ako bagay sa'yo eh. Sino may sabi? Ako. Ikaw ang bagay sa akin dahil ikaw ang gusto ko. Giit nito. Baka natuwa ka lang sa akin dahil ako ang madalas mong nakakausap noong mga panahong nagdadalamhati ka sa pagkamatay ng mami mo. Pero malamang kapag nagtagal ka na sa Manila, makakalimutan mo na rin ako. Marami ka magiging kaibigan at may makikilala ka na magagandang babae na mas babagay sa'yo. Inilapat ni Elfric ang hintuturo nito sa kanyang mga labi upang sinsalain ang mga sinasabi niya. Huwag mo akong pangunahan. I know what I feel. Alam ko kung anong gusto ko. Sigurado kang mahal mo ako? Paniniguro niya rito. Oo naman. Anong gusto mong gawin mo para maniwala ka? Umiling siya. Ayaw mong maniwala. Hindi siya sa maniniwala. Hindi lang ako makapaniwala. Gusto mo isigaw ko rito? Gagawin mo? Oo. Umakmang lalabas ito ng kotse pero mabilis na nahawakan niya ito sa kwelyo para pigilan. Baka may makakita sa'yo, nakakahiya. Hindi ako mahihiyang gawin kahit ano para lamang patunayan sa'yo na mahal kita. Baka mapagalitan ka ng lola at daddy mo kapag... Ang dami mo namang dahilan. Mahal mo ba ako o hindi? May gusto siyang itanong dito ngunit hindi iyon makalabas mula sa bibig niya.
May karapatan ba siyang mahalin si Alfric? Huling tanong ko na ito, Judy. Mahal mo rin ba ako o hindi? Okay lang kung hindi. Kaya lang hindi muna ako uuwi rito kapag binasted mo ako. Hindi mo ako makikita ng matagal. Siyempre, masasaktan ako. Saka baka pumayag na ako na sa States na mag-college. Ang isipin pa lang na tuluyang malalayo ito sa kanya ay parang mahirap ng kayanin. Now, answer me. Are you going to reserve your heart for me? Napatango siya. Maipapangako mo ba na hindi ka na magmamahal ng ibang lalaki kundi ako lang hanggang sa handa ka ng magpakaroon ng boyfriend at magpakasal? Sandali siyang nag-isip habang nakatitig dito. Sige na nga, nangangako na ako. Nakita niya ang pagguhit ng kaligayahan sa gwapong mukha nito. Yes! Masayang sambit nito, saka siya kinabig payakap. Hindi niya alam kung paano mag-react. Napakabanyaga sa kanya ng mga emosyong nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Maligaya siya na may kasamang takot. Nang maramdaman niyang dumampi ang mga labi ni Alfric sa kanyang buhok ay napapikit siya. Sa pag-aalalang may makakita sa kanila ay itinulak niya ng bahagya ang katawan nito palayo sa kanya. Wala ka bang nakikitang liligawan sa Maynila? Wala. Tila natatawa ito sa kainosentehan ng tanong niya. Nilagyan mo nga siguro ng gayuma yung mga niluluto niyo para sa amin, kaya ganito ang nararamdaman ko sa'yo. Hindi ah. At nagkatawanan sila. Maya-maya pa ay masaya ang pinagsasaluhan nila ang hamburger, french fries at soft drinks. Bago sila umalis sa lugar na iyon, nakiusap siya kay Alfric na huwag sasabihin kahit kanino, kahit kay Mang Berting ang tungkol sa pangako nila sa isa't isa. Sige, kung yan ang gusto mo. By the way, hindi ba sabi mo gusto mong ipagpatuloy ang pag-aaral mo? Oo. Ako ang bahala. Kakausapin ko si Lola para payagan ka na mag-aral next year. Ako na rin nasasagot sa gastos. Sobra-sobrang allowance ko para masuportahan ko ang pag-aaral mo. Saglit na naging speechless siya pagkarinig niya sa sinabi nito. Gagawin mo yun? Yup, gusto ko sabay nating tutuparin mga pangarap natin. Napayakap siya rito dahil sa labis na kaligayahan. Happy birthday, Lola! Agad na niyakap ni Alfric si Senyora Esperanza pagdating nila sa mansyon. Saka nito hinigkan sa magkabilang pisngi at iniabot ang dalang regalo. Bakit umuwi ka pa? Hindi ka na lang tumawag sa telepono para batiin ako. Anong matanda habang nagmamando sa mga katulong na nagpapalit ng mga kurtina. Gusto kong personal kang mabati, Lola. Saka miss na kita. Nambola ka pa. Baka may kasalanan ka lang o may hihingin ka kaya umuwi ka nang wala sa oras. Napalingon si Alfric kay Judy na nagtatago sa likuran ng hamba ng pinto habang pinagmamasdan ng eksena ng maglola. Sa pag-aalalang mapansin siya ng nakatalikod na si Senyora Esperanza ay sa kusina na siya nagdaan sa halip na sa main door sa living area. Pagkakita sa kanya ng nanay niya ay hindi ito nagsalita, tiningnan lang siya nito. Baka maging masyado kayong malapit ni Alfric sa isa't isa na tiyak na ikakagalit ni Nyora Esper. Sabi nito. Bata ka pa, baka hindi mo pa alam ang pagkakaiba ng ilusyon sa realidad. Huwag kang magpapadala sa lahat ng magagandang nakikita mo. Ayoko masaktan ka sa huli. Tumango lamang siya. Baka puro babaeng inaatupag mo sa Manila, Alfric. Sabi sa binata ni Senyora Esperanza na naninitang tono habang magkasalo silang mag-anak sa pagmerienda sa gazebo. Hindi po, Lola. Ang pag-aaral ko ang pinagtutuunan ko ng pansin. Good. Huwag mo munang seryosohin ng mga babae hanggat hindi ka nakakatapos. Naririnig iyon ni Judy dahil inuutusan siya ng nanay niya na magdala ng melon shake doon. Palihim na nakakasulyapan niya si Alfric. Gusto kong magmasteral ka pagkatapos mo ng business management. Kakailanganin ko ng expertise mo.
Kapag ikaw na ang in charge sa plantasyon at sa minahan, kailangan ko ng makabagong ideas para hindi tayo kainin ng buhay ng mga kakompetensya natin. Time will come when you will take charge. Ang daddy mo, ewan ko kung anong mga plano niya sa buhay. Mas abala siya tapos ngayon sa kanyang mga escapes sa babae. Tinapunan ng Donya ng matalim na tingin ang ama ni Elfric. Mas maganda kung gagawin niyo lang na libangan ng buhay niyo ang mga babae. You don't need them in your life. Ikaw, Cesar, hanggang ngayon ba'y hindi ka pa nakaka-recover mula sa pagkamatay ni Marlene? When are you coming back to your senses? Sabi ni Ernest. Marami ka nang napapabayaang trabaho sa opisina. Ako na naman ang nakita niyo, ma. Sabi ng daddy ni Elfric. Bago tumalikod si Judy ay muli siyang napasulyap kay Elfric na nakatingin pa rin sa kanya. Pasimpleng kinindatan siya nito. Wait, Judy. Tawag sa kanya ni Senyora Esperanza. Ikuha mo nga ako ng tea. Iced tea, Senyora? Natural. Alang namang uminom ako ng mainit na tsa sa gantong oras. Anito sa mataring na tono. Use your common sense, iha. Napayuko siya. Pasensya na po. Tumalikod na siya para bumalik sa kusina. Nasaktan siya sa naging akutasyon ng lola ni Elfric. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang naging sobrang sensitibo ng mga sandaling iyon. Dahil ba sa murang isip at kalooban niya ay nakikita niya ang malilinaw na guhit na nasa pagitan nila ni Elfric? Iyon ba ang sinasabi ng nanay niya na bata pa siya kaya hindi pa niya nakikita ang kaibahan ng ilusyon o sa realidad? Kinagabihan ay nagkaroon ng maliit na pagtitipon sa bakuran ng mansyon. Mga kakilala at malalapit na kaibigan kabilang sa alta sosyedad ng San Pablo ang mga bisita ni Senyora Esperanza. Kabilang sa mga abala si Judy at ang nanay niya. Labas-masok sila sa loob ng bahay at sa bakuran para sa pagsisilbi ng pagkain. Maya-maya ay pinatawag ni Senyora Esperanza si Elfric na mas gusto pa siyang kulitin sa kusina kaysa ang makihalubilo sa mga bisita ng lola nito. Kunwari tumitikim-tikim ito ng mga handa pero ang alam niyang dahilan ay gusto nitong makasama siya. Bakit daw ako pinapatawag ni lola? Tanong nito sa kanya. Hindi ko alam, sagot niya. Basta lumabas ka na lang, baka magalit yun. Nang siya naman ang muling lumabas para magsilbi ng dessert ay nakita niyang nagsasayaw si Elfric at ang isang magandang babae. Napakaganda nito at sa tansya niya ay hindi nalalayo ang edad sa kanila ni Elfric. Noon lamang niya ito nakita. Mabagal ang tugtog kaya sweet ang sayaw ni Elfric at ng magandang babae. Ang dalawa lamang ang nagsasayaw sa gitna at pinapanood ng lahat. Nang mapalingon siya kay Senyora Esperanza ay nakita niyang tuwang-tuwa ito habang pinapanood si Elfric at ang partner nito. Sino yan? Tanong niya kay Sinang na parang kinikilig habang pinapanood ang dalawang sumasayaw. Apo raw ni Gob. Galing sa Australia. Ang ganda no? Bagay sila ni Sir Elfric. Hindi siya kumibo. Bakit silang nagsasayaw? Maya-maya'y tanong niya. Hiling ni Nora Esper. Mukhang inirereto ni Nora at ni Gob dahil napansin nilang bagay ang dalawa. Ang ganda nilang panoorin, hindi ba? Parang sina Sharon at Gabby noon. Sabi pa ni Shining na may hawak ng stainless na tray. Kung alam lang nito na nasasaktan siya sa nakikita at naririnig. Oo nga, bagay silang dalawa. Sa nasa isip niyang iyon ay nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Gwapo si Elfric, maganda naman ang babae. Kapwa mayaman at galing sa alta sosyedad ang mga ito. Nag-usap ang dalawa habang nagsasayaw kaya hindi siya napapansin ni Elfric. At mukhang nagkakaintindihan ng dalawa sa kung anumang pinag-uusapan habang halos magkadikit na ang mga katawan. Parang walang pakialam ang mga ito sa ibang naroroon. Ako ba? Hindi bagay kay Elfric? Tanong niya sa sarili habang pabalik sa kusina. Hindi na bumalik si Elfric sa kusina. Kasama na nito ng lola nito sa pag-eestima sa mga bisita. Lalo na sa pamilya ng gobernador ng San Pablo.
Pakiramdam tuloy niya ay nawala na siya ng ganang kumilos. Natabig pa nga niyang isang bote ng suka at nabasag. Ano bang nangyayari sa'yo, Judy? Inaantok ka na ba? Tanong sa kanya ng nanay niya. Kanina ko pang napapansing lalamya-lamya ka. Baka naman napapagod na. Pagpahingahin mo muna, Sally. Sabi ng mayordomang si Aling Nati. O sige na, magpahinga ka na. Sabi sa kanya ng nanay niya sa mas malumanay na tono. Matamlay pa rin ang natuloy siya sa kanilang quarter. Doon lamang siya nagmumukmok. Hindi pa tapos ang pagtitipon nang may kumatok sa quarters. Binuksan ni Judy ang pinto. Ipinapahanap ka ni Sir Alfric. Si Mang Berting ang nagpabuksan niya. Naalala pa pala niya ako. Bakit hindi na lang siya nakipagsayaw ng buong magdamag sa apo ni Gob? Masama ang loob niya sa binata. Pakisabi hong masama ang pakiramdam ko, sabi niya kay Mang Berting. Kinabukasan ay hindi niya pinansin si Alfric. Nakatingin ito sa kanya habang katulong siya ng nanay niya sa paghahanda ng almusal nito at ng lola nito, ngunit sinisimangutan niya ito. How do you find Anami? Tanong ni Senyora Esperanza kay Alfric. Maganda siya, hindi ba? She's also smart, and mind you, iho, magaling daw siyang magballet at tumugtog ng piano. Nagkatinginan sila ni Alfric, ngunit maagap na binawi niya ang tingin mula rito. I like her for you, Alfric. Balak ng pamilya niya na dito na manirahan ng tuluyan. Pag nagkataon yon, ay dito na mag-aaral si Anami. Ang sabi ko, sa Ateneo na rin siya mag-enroll para magkasama kayo at magkakilala ng husto. Sinabi ko rin na ikaw ang bahala sa kanya kung sakali. Sabi ko, doon na siya magstay sa bahay natin sa Manila. Alam ni Judy na nagkatinginan pa rin sa kanya si Alfric, ngunit hindi niya ito nililingon. Judy, pakikuha mo naman ako ng ice cream. Malambing na utos nito sa kanya. Alam niya nagpapapansin lang ito sa kanya. Alfric, are you listening to me? Untag ni Senyora Esperanza dito. Yes, Lola, I'm listening. Sagot ni Alfric, pero kahapon lang sinabi niyang huwag munang seseryosohin ng babae. Oo nga, pero nung makita ko si Anami, naisip kong siya ang babaeng nababagay sa'yo. Gusto kong magkakilala kayong mabuti and look forward to a relationship. And maybe prepare yourself for marriage when the right time comes. Narinig ni Judy ang lahat ng iyon kahit pumasok siya sa kitchen dahil malakas ang makapangyarihan ang boses at tinig ni Senyora. Pagbalik niya sa dining table at nang mailapag ang tat ng ice cream sa tapat ni Alfric ay naramdaman niyang tinatakpan nito ang paa niya sa ilalim ng mesa. Bilang tugon ay inirapan niya ito. Sabay talikod para bumalik na sa kusina. At dito na po nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!